collaborative partnership ng DILG at ng Union of Local Authorities of the Philippines sa pagpapatupad ng Executive Order No. 41. Ating pag-uusapan kasama si Quirino Governor at National President ng ULAP, Governor Dax Cua. Governor, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Ay, magandang tanghali. Maraming salamat na imbag na Aldao, kada kayo amin, sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyo. Naimbag nga Aldao, Governor, paano po natin i-mobilize ang Union of Local Authorities of the Philippines or ULAP sa Executive Order No. 41 o ang pagsuspinde sa pangongolekta ng pass-through fees sa mga lahat ng uri ng sasakyan na nagdadala ng mga kalakal? Yes, Ninya, yan po ay fully supported ng buong ULAP. In fact, 3 days ago, nag-pass kami ng resolution. Ang ULAP kasi ay binubuo ng lahat ng mga liga ng lokal na opisyales at LGUs. So from provinces, cities, municipalities, and barangays, pati mga opisyal, mga governor, vice governor, board members, mayors, vice mayors, councilors, pati mga kabataan na opisyal. Unanimously, we passed the resolution expressing our full support and hinihikayat natin ang lahat ng mga LGUs to suspend their respective pass-through fees. But I'd like to point out na hindi naman lahat ng LGU may pass-through fees. In fact, sa aming study, iilan lamang ang LGUs na may ganito. Ganun pa man, kami nakikita namin ang vision ng ating Pangulo na kailangan tulungan natin ang mga consumers ng ating bansa, ang mga mamamayan natin, para medyo bumaba naman ng kaunti ang mga presyo ng bilihin. So, we are doing our part, nakikipag-ambag at fully supportive ang buong ULAP sa panawagan na ating Pangulo sa EO 41. Alright, Gov. Dax, magandang tanghali po. Paano naman po ang magiging ugnayan at pakikipagtulungan ng ULAP at DILG dito sa pagpapatupad po natin ng EO 41? Ay, sir, nung isang araw po ay nakipagpulong kami kay Secretary Abalos. Ang mga officials ng ULAP ay nag-meeting doon po sa DILG dito sa may Quezon Avenue sa EDSA. At doon napag-igihan na kami rin ay bukod sa aming resolution supporting this, kami kakaskate din namin yung mga panawagan ng DILG at ng ating Pangulo doon sa EO 41. But at the same time, we are requesting the Department of Trade and Industry, other stakeholders, yung mga Truckers Association, sama rin ng Department of Agriculture at ibang mga consumer group, business groups, traders, para makipagtalakayan. Kasi yung unang approach natin sa EO 41 is blanket. Kumbaga, buong bansa, lahat ng LGU. Okay naman po yan as an initial step. But gusto namin makipagpulong para ma-pinpoint yung mga specific types of ordinances and charges and fees ng LGUs that are being mentioned or yung nakikita nilang hindrance sa kanilang negosyo. Kasi nag-aalala din kami, baka yung iba dyan ay name drop lang ang LGU pero yung pala ay scam lang o racket ng mga kung sino-sinong enforcement groups or baka nga hindi totoong enforcement groups yung mga yan. So we want to touch base with these groups para malaman namin yan bang mga naniningil, totoo ba yan? O baka mga fake yan, di ba? So kailangan suriin din natin. So we'd like to talk to DTI, nakikiusap kami sa DTI, sa mga groups na lumalapit sa DTI at DA at nananawagan kami. Tingnan natin kung aling mga LGUs yan, makipag-usap sa LGU na ito at suriin ang problema para maging targeted ang interventions through the League of ULAP. Para mas malinawan po ang ating mga kababayan, ano po ang mga halimbawa ng mga sinuspending fees sa mga transportation na nagdadala ng mga kalakal? Alam nyo kasi, there are different types of fees that are empowered upon LGUs. Kaya nga, yun nga ang gusto namin magkaroon ng liwanag, no? Alam nyo, sa pag-aaral namin, ang mga pass-through fees ng LGUs, even if it is present
is really insignificant. Tingin namin, hindi ganun kabigat ang impact ng pass-through fees at fees ng LGUs sa cost of delivery and transport sa aming computation. So that's why we would like to andyan yung mga annual stickers that are sinasabi ng DTI about 2,000 to 2,500 a year. So 2,000 to 2,500 a year yon. Hindi naman yun every month or every week, no? Tapos meron din yung mga pag magdi-deliver ka sa LGU, according to Section 44 of the local code, LGUs may impose, or provinces, hindi lahat ng LGU, provinces may impose a fee of 500. But that's only 500, annually din yon. So at most, 3,000 annually yon. So hindi naman ganun kalaki kung titingnan mo. That's why we would like to understand saan ba talaga yun nagiging hugot nitong mga truckers, no? And if there is kumbaga policies and ordinances that are really malaking impact sa ating logistics, then we can develop new policies na pag-agreehan ng mga LGUs para hindi naman maging mabigat sa ating mga logistics companies. So, but sa aming initial computation, parang hindi ganun kalaki. At most, hindi yan lalampas ng 2 pesos and 50 cents per kilo. So kung naging 50 pesos man ang presyo ng bilihin per kilo, let's say bigas, 2 pesos and 50 cents. Pag tinanggal mo lahat ng pass-through fee, sa aming computation, kaya nga po, kailangan natin suriin ito ng husto kasama nitong mga associations, truckers, para malaman natin ano nga ba at magkano ba at paano kami makakatulong sa kanila. Ano po, Governor, yung mga challenges na posible ninyong kaharapin sa pagpapatupad ng direktibang ito? Wala naman ako nakikitang challenge because all the governors and mayors I've spoken to so far are very supportive of talagang naniniwala sa panawagan ng Presidente. Gustong sumuporta, gustong tumulong. Wala akong nakikitang balakid dito. Parang medyo halos unanimous to. Lalo na pagdating sa pag-suspend ng fees sa mga agri-products and services. Parang dito wala tayong masyadong debate, wala tayong pag-aawayan. Lahat naman ay sumasang-ayon at sumusuporta sa Presidente natin. Yes, GovDax, sinabi nyo nga po na full support ang ulap dito sa measure na ito. Ano po ba yung nakikita nyong benepisyo nitong EO 41 sa pangkalahatan po? Benepisyo ng EO 41? Yes. Hopefully nga, with the EO 41, unti-unti nating matutulungan ang ating Presidente na ibaba ang presyo ng mga bilihin. But I think this is also a starting point of a dialogue for us to be able to pinpoint other and perhaps more significant reforms that we need to do. Sa pananaw kasi ng mga lokal ng ulap, medyo hindi ganoon ka-dramatic ang effect ng pass-through fees. No? So we'd like to understand better where the problem is coming from so that we can have a targeted intervention and solution. Okay, panghuli na lang po, baka meron kayong mensahe o paalala sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating programa ngayon? Salamat sa inyong oras at kami po sa mga lokal na pamalaan dito sa ULAP. Full support po kami sa panawagan ng ating Pangulo. Ang gusto lang naman ng Presidente ay ipababa ang mga presyo ng bilihin natin. Tulong sa atin para tayo ay mapagaan naman ang ating bulsa, di ba? Hirap na hirap tayo sa iba't ibang problema. At nakikita natin ang sincere effort ng Presidente natin na manawagan sa buong gobyerno, hindi lang national, pati local, magtulungan. And it's a call for unity, which we wholeheartedly support and understand. At kapag tayo nagtutulungan, kapag may pagkakaisa, ay siguradong makakahanap tayo mas magandang solusyon. Di po ba? Salamat po sa oras ninyo. Gandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, Quirino Governor at National President ng ULAP, Governor Dax Cua. Thank you.